muhadara. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillah walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Rabbi israli sadri wa yassir amri wa hlul 'uqdatam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, ang lahat ng pagpupuri at pagdadakila ay nauukol lamang para kay Allah subhanahu wa ta'ala, ang Panginoon ng sanlibutan. Tayo ay pumupuri, sumasamba, humihingi ng gabay, kapatawaran laban sa kasamaan ng ating mga sarili. Kung sino man ang patnubayan ng Allah subhanahu wa ta'ala sa matuwid na landas sa reliyong Islam, ay walang makapagliligaw sa kanya. At kung sino man ang hayaan ng Allah subhanahu wa ta'ala na maligaw, ay hindi siya makakatagpo ng gabay maliban sa gabayan siya ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ako'y sumasaksi na walang ibang Diyos Rab na karapat dapat pagkukulan ng pagsamba maliban kay Allah subhanahu wa ta'ala. At saksiyan natin ang mahal na propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay kanyang huling sugo, propeta, alipin ng Allah subhanahu wa ta'ala. Sumakanya nawa ang gabay, patnubay, biyaya ng Allah subhanahu wa ta'ala mapa kay propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, 10 ng kanyang mga sahaba, kasamahan tagasunod, 10 ng kanyang mga pamilya, kamag-anak, at sa lahat ng mga taong tumatahak sa matuwid na landas hanggang sa huling araw. Alhamdulillah ala kulli hal, mga kapatid, mga magulang sa pananampalatayang Islam at sa mga kababayan natin, puriin, pasalamatan natin si Allah subhanahu wa ta'ala at binigyan tayo ng oras at pinagtagpo-tagpo tayo sa ganitong pamamaraan. Tayo ay magbabahagi ng ating pananampalatayang Islam sa abot ng ating makakaya. Inshallah, meron tayong driver na aming sinakyan at tayo pupunta sa ating pagdadawahan at meron tayong seminar, inshallah. At yun, ito si brother. Ano pangalan niyo po, tay? Mark Anthony. Si Mark Anthony. Allahu Akbar, Mark Anthony. Ano po probinsya nyo? Sa Leyte. Leyte. Mashallah. Waray. Bisaya. Oh, alhamdulillah. At ano pong kinakaaniban yung ngayon, kinagisnan nyo pong reliyon? Katoliko po? Roman Katoliko po. Alhamdulillah. At tayo ay magbibigay lang ng konting pagpapaliwanag patungkol sa pananampalatayang Islam. Ako po si Abdul Rashid Pabre at Balik Islam. Tubong Bulakenyo po, Tagalog. Ang nanay ko'y Bicolana, ang tatay ko'y Ilocano, at ako naman ay Tagalog at lumaki sa Manila at nakapag-abroad. At sa gabay at awan ng Allah subhanahu wa ta'ala, nakapunta ng Middle East. At yun, at nalaman natin yung katuruan ng Islam, kung sino nga bang dapat sambahin. Una sa lahat po, sa pagpapaliwanag po namin, habang nagdadrive tayo ay nakakakuha tayo ng kahit kakunting kaalaman patungkol sa pananampalatayang Islam para hindi tayo maging sa haka-haka lang. Meron po ba kayong kaalaman patungkol sa Islam sa Muslim? Alam niyo po ba yung Islam sa kayong Muslim? Wala pa namang hindi lang kanina na ipaliwanag. Opo, mashallah. Ang Islam po, kuya, brother o tatay, ang Islam po ay hindi po siya pagkain, hindi pera, hindi bagay, hindi lugar, hindi tribo. Ito po ay Islam na Arabikong salita na nangangahulugan na root ay salam. Na ibig sabihin naman po ng salam ay kapayapaan. Ang Islam po at Muslim ay magkaiba po siya. Iba po yung Muslim na pangalan sa Saudi, iba yung Muslim sa Mindanao, iba yung Muslim na nakikita sa TV na pupugot ng ulo, iba po yung nakasuot ng mga tube na puti. Ibig sabihin po, maaring pangalan niya ay Abdullah, or tribo niya ay Tausog, Maranao, Iranon, Yakan, o Balik Islam, o ibang lahi, o Amerikano, o Hapon. Magiging Islam lang po ang kanyang reliyon kung siya ay nagpapasakop sa batas ng Diyos. Dahil ang Islam, kung aaralin po natin, ito ay nagtuturo ng una sa lahat, yung pagsamba sa tunay na tagapaglikha. Ayun ang ibig sabihin ng Islam, submission, pagsuko. Kapag sumamba ka, pumuri, dumakila ka at sinagawa mo yung ginawa ng mga sugo at propeta at naniniwala ka sa kaisahan ng Diyos
na tagapaglika na hindi siya namatay, hindi na ipako, hindi natulog, hindi po kumakain, at hindi siya pwedeng mamatay. Ayun ay Diyos po yun pagka hindi siya pwedeng mamatay. Bakit po? Kasi ang Diyos po, Tatay Mark, ang Diyos po ay hindi po pwedeng maipako. Pasintabi po sa mga kababayan natin, with all respect sa mga kababayan po natin na mga Sagrado Katoliko. Tuwing mahal na araw po, kung mapapansin natin, marami pong pumupunta sa iba-ibang lugar, sa Pampanga, nagpapapako. Di ba po? Ngayon nagpapapako, nagpipinitensya, nagpapahirap. Tapos tuwing mahal na araw po, Biyernes Santo, Biyernes, Sabado, Linggo, mamamatay si Jesucristo sa inyo, sa Katoliko po. Di ba po? So mamamatay siya ng Biyernes, Sabado, Linggo. Linggo ng pagkabuhay, umaga. Pero sinabi ron sa pagkasabi, Biyernes ng hapon, alas 3, lalagutan ng hininga. Patay siya ng Sabado, Linggo ng umaga, buhay. Ibig sabihin, 2 days lang. Di ba po? Ngayon, kapag ang Diyos ay namatay, tignan nyo, ito, bigyan ko po kayo ng logic. Halimbawa, nagdadrive po, ano kayo ng mga bus, di ba? May alam kayo sa bus, napanood din natin yung nakaraan, may binaril sa bus, dalawang mag-asawa. So, sa sobrang, halimbawa, driver ka ng bus, ngayon, gaya to, driver po kayo, sa sobrang pag-paandar ng bus, sobrang bilis, nahulog sa bangil. Ngayon, marami siyang pasahero, kuya. Ngayon, nag-imbestiga yung mga pulis, maraming namatay. Sino yung may kasalanan? Yung mga pasahero po ba yung may kasalanan o yung driver? Oh, di ba? Sabi niyo po 'yon. Ngayon, yung eroplano, di ba? Eroplano na lumilipad, di ba? May ano 'yan, tawag rito, kapitan, piloto. May piloto ng eroplano. Ngayon, yung eroplano, sa dami niyang sakay, bumaksak rin. Sino po yung sisisihin? Yung kapitan, yung piloto o yung mga pasahero? Yung pasahero and piloto, natural si piloto. Piloto. Opo, sa driver ng halimbawa motor din, driver ng angkas o joyride. Sa sobrang bilis din, driver din. Tignan mo po. Ganon din sa panahon natin ngayon. Kung titignan po natin, kapag ang Diyos kasi po namatay, natulog, naipako, naiglip, wala na magbabantay ng mundo. Di ba po? Kaya dito, malalaman niyo po, at pagkasabi po sa banal na Quran, ito yung Quran po, Arabiko na salita, na nangangahulugan na mayroon pong transfer na malapit na kahulugan sa Tagalog. Ang pagkasabi po sa banal na Quran, sa surah Taha, ayah 14, Bada'udu billahi minasyaitanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Innani annallahu la ilaha illa ana fa'abudni wa aqimi as-salata litikiri. Katotohanan, walang pag-aalinlangan, ako ang Allah, walang sino man ang may karapatan at karapat dapat sambahin bukod sa akin. Wala akong katambal, na kung kaya ako lamang ang sambahin ninyo at isagawa mo ang dasal, pagdarasal, pagsasala bilang pagpupuri at pagpapalaala sa akin. Sinabi ng Diyos po yun, ng Allah subhanahu wa ta'ala. At sinabi niya pa sa banal na Quran, Bada'udu billahi minasyaitanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Sa ngalan ng Allah ang mapagpala ang makabagin. Kul huwallahu ahad. Ipahayag si Allah ang nag-iisa. Allahus samad. Allah ang walang hanggan, ang ganap sandingan ng lahat. Lam yalid wa lam yulad. Hindi siya yung pinanganak at lalong hindi siya nagkaanak. Walam yakul lahu kufuwan ahad. At sa kanya ay walang mahalin tulad. Bago po, tingnan niyo po, sinabi ng Diyos na hindi siya pwedeng ipanganak at hindi siya nagkaanak at sa kanya ay walang mahalin tulad. Ngayon po, si Jesus Christ po, na topic ni ating kapatid kanina, na pag-usapan nyo na si Jesus Christ nga po, sa amin po si Jesus Christ, I love Jesus Christ because I am Muslim. Hindi po kami magiging ganap na tunay na tagasunod ni Jesus Christ kung hindi po namin siya sinunod at ginaya kung paano siya magdasal, sumamba, pumuri, dumakila. May pagkakalam po ba kayo sa pangalan ni Jesus Christ, Tatay Mark? Alam nyo po ba yung totoong pangalan ni Jesus Christ? Simulat sa Paul, Jesus Christ lang po talaga yung sa kanya. Pagkakila. Ang pagkakaalam ko sa Muslim, hindi nyo kinikilala si Jesus Christ? Mali po. Tingnan mo po. Ito po. Kayo naman natatanong. I-reverse ko muna po. Ang tanong ko tayo. Kung talagang deboto po kayo ni Jesus Christ, Panginoon siya. Liwanagin ko lang, hindi ako totaling devoto. Ayun. Ako ay Roman Catholic. Sumasampalataya ako dahil yun yung aming sinasamba. Kinagisnan. Oo. Kinagisnan. Pero hindi ako talaga yung sabihin mo. Yung nagpapinitensya. Hindi. Yung umakit sa Nazareno.
Opo. So, Nagsisimba ako pero hindi ako nakikinig sa Oo. ng pari dahil kumbaga sa akin Hmm. may sarili akong pag-iisip, hindi ako makikinig doon sa ano ng pari talaga. Opo. So, ang tanong na lang po, naniniwala kayo sa nag-iisang Diyos, di ba? Oo naman. Di ba tayo, Tatay Mark, naniniwala po tayo. Pero ang tanong, ito bigyan pa kita Pero ng logic. nakaligtaan ko na may iisang Diyos kasi nga Allahu Akbar. nakapokus ako doon sa kwento ng Jesus Christ. Apo. So yun, balik tayo. Tanungin lang kita ng konting ano ba. Halimbawa, bigyan kita ng isa pang sample na logic. For example po, sa isang bahay. Maganda yung bahay. Ano siya, mayaman yung tao nakatira ro, mayayaman. Ngayon, yung bahay na yun, may mga tao. Tapos, may isang lalaki na pumasok sa loob. Biglang pumasok. Ngayon, dahil bigla siyang pumasok, wala siyang paintulot, saka hindi niya kakilala yung bahay, ano pong may kakaso sa kanya ron? Trespassing, di ba? Ngayon, bibigyan kita ng isa pang logic. Ngayon, halimbawa, pag tayo na lawalam, kapag tayo inabutan ng kamatayan at hindi natin kilala yung may-ari ng bahay, ng paraiso, hindi tayo makakapasok ro kasi hindi natin kilala yung may-ari. Makakasuhan pa tayo ni San Pedro, di ba? Sabi ng mga pilosopo, hindi mo pa oras, saka wala yung pangalan mo rito. Di ba? Sabi ni San Pedro, di ba? Oh, ayun ay logic, ano lang po 'yon. Pag hindi, mali yung ganong katuruan na sabihin dapat po makilala natin kung sino yung nagmamay-ari ng paraiso at ang buhay natin. Ito pa, yung ano ko po, ano ba yung purpose natin dito sa mundo tayo? Ano po yung pagkakaturo sa Katoliko? Sa mga naalala nyo po, baka may naalala po kayo. Basta, ang akin lang talaga bilang isang tao, basic ang Gumawa ng kabutihan. malamang sa kapwa. Makapag-aral yung mga anak, walang inaaragabyado, matulungin, mabait sa kapwa. Bilang magulang, Apo, aral. ng magandang buhay yung Apo. pamilya ko. Apo. Yun lang. Apo, ngayon po, Basic basic. na- Pero ang pinaka-point po natin dito, ano ba yung pinaka-goal natin sa mundo? Yun na. Ano yung pinaka-goal nyo? Yun na yun. Mabigyan ko ng magandang buhay ang aking Opo, pamilya. alhamdulillah, magandang sagot po Masaya yun. na po ako dun. Opo, mashallah. Pero tandaan po natin, ang purpose sa pagkalika ng Diyos, ito po yung nabanggit sa banal na Quran. Sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa banal na Quran, Bada'udhu billahi minasyaitanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Sa ngalan ng Allah ang mapagpala, ang makabagin. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. At hindi raw nilika ang mga jin, ang mga engkanto, at ang mga tao, at nagpadala ng lahat ng mga sugo at propeta para lamang sambahin ang tunay na tagapaglika na si Allah subhanahu wa ta'ala. Bakit? Ayun lang, balik ko lang yung tanong tayo. Ano po ba, hindi niyo po ba rin kilala yung tunay na tagapaglikha? Di ba sa Katoliko meron sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Diyos Espiritu Santo. Di ba? Bali 4 yon. Bali Trinity, nadagdagan pa ng isa, naging 4. Para sa paglilinaw po, para mas madali niyong maunawaan, kung kayo'y naniniwala sa tunay na nag-iisang Diyos at gusto niyong isuko ang inyong sarili, matatawag po kayong Muslim, tagasunod ni Jesus Christ. Bakit? Kasi si Jesus Christ po ay sumamba sa tunay na tagapaglikha na si Allah subhanahu wa ta'ala. Si Jesus Christ po, balik natin sa mahal na araw, si Jesus Christ po ay hindi pa po namamatay sa amin, sa religyong Islam. Inakyat siya ng Allah subhanahu wa ta'ala sa ikapitong langit. Para maunawaan nyo po, si Jesus Christ ay isang sugo at propeta, alipin ng Allah na anak ni Birhing Maria. Di ba? Opo. Tingnan niya tayo, Tatay Mark. Sino po ba yung nauna sino ang inunang nilikha ng Diyos dito na tao? Si Adan saka si Eva. 'Di ba? Ngayon po, sino ang nauna, si Birhing Maria o si Jesucristo? Si Maria. Oh, 'di ba? 'Di ba tingnan niyo po, kung talagang nanganganak ang Diyos, dapat ang totoong panganay ng Diyos ay si Adan. Sunod si Abraham, si Moises, si Yusuf. Kaya malayo po ang pagitan ni Jesus Christ saka ni Adan para tawagin siyang anak siya ng Diyos. Dapat kung talagang nanganak ang Diyos, kasi pag literal na panganganak po, Diyos Ama, lalaki po yun. Hindi po pwede natin bigyan ng kasarian. Kaya nga nasabi natin kanina, ang Diyos ay walang mahalin tulad, hindi siya pinanganak at hindi siya nagkaanak, at sa Kanya ay walang mahalin tulad. Kung gusto nyo pong makilala ang tunay na nag-iisang Diyos, sasamba at pupuri kayo kay Allah. Ibig sabihin, tatanggapin nyo na hindi na kayo sasamba sa mga Diyos-Diyosan. Itatakwil nyo lahat ng mga rebulto, Diyos kahoy, Diyos bato, Diyos rebulto,
Subhanallah, lahat po yan ay malaking pagtatambal sa Panginoon. Dahil ang Panginoon po ay hindi tayo pwedeng sumamba sa inilikang tao. Kasi si Jesus Christ po, paunawa natin, si Jesus Christ po ay anak ni Birheng Maria. 'Di ba? Ang nakakalungkot lang po rito, mga kababayan at sa ating driver na pinapaliwanag kung ano ba yung kalagayan ni Jesus Christ. Kasi ang sabi ni Tatay Mark Anthony, tayo raw mga Muslim ay hindi naniniwala kay Jesus Christ. Sa Islam po, kaya nga tinatanong kita, Tay, kung ano... diretso lang. Ayun. Dito tayo sa kabila. Dito? Sundan mo lang yung ways. Ayun ba yan? Sa AFP tayo eh. Sige, sundan mo lang. Ay, dito? Kabiliwa, yan. Taas. Pala dito. Sa Barangay Silangan lang, sa cover court. Doon tayo, tapos diretso na lang. Ayun nga po, ang tanong ko, kung meron kayong pagkakalam kay Jesus Christ. Kasi sinabi nyo kanina, ang pagkakalam mo sa mga Muslim, hindi namin kinikilala si Jesus Christ. Mali po. Tandaan nyo po, si Jesus Christ is Actually, ang pagkakaalam ko noon, si Allah, katumbas ng Jesus Christ. Ay, hindi po. Ano po yun, ibig sabihin po, ang Diyos ay nagkaanak. Hindi po pwede magkaanak ang Diyos. Kaya nga nabanggit ko kanina, kapag tumaob yung bus, sisisihin yung driver ng bus. Kasi ganun din sa mundo, kapag nawala yung driver, yung talaga totoong pangalan ni Jesus Christ. Saka, sino ba yung tinatawag na Diyos Ama? Di ba po? Ngayon sa Islam po, wala pong Diyos Ama. Rekta po kami nagdarasal kay Allah. Tumatawag kami kay Allah, doon kami humingi ng gabay. Kasi kapag mayroon pong tagapamagitan, halimbawa, Diyos Ama, Diyos Anak, Diyos Espiritu, tapos may Diyos Kahoy, may Nazareno na sa Quiapo, may Black Nazareth, may White Nazareth, tapos iba-iba. Subhanallah. Nakakalito, Mark Anthony, kaming mga Muslim ay ang pagkakala mo hindi kami naniniwala kay Jesus Christ. Naniniwala po kami, pero bilang isang sugo at propeta, alipin ng Allah. Kaya nga nasabi ko sa iyo, ito po, last question, para tapos tanungin niyo, may follow-up question din kayo. Tanong ko po, hindi niyo pa po nasasagot, na si Jesus Christ ba, ano ba yung kanyang pangalan at ano yung kanyang katuruan? Hindi ko po alam yung Ay, hindi niya. Jesus Christ talaga ang alam ko. Ayun, ngayon, babang... Talagang simulat sa pool eh. Apo. Ngayon, kung may ano natin na matatanggap niyo po ba si Jesus Christ na isang sugo at propeta at hindi siya namatay? Actually, talagang ang pagkakaalam ko siya ay sugo at propeta. Allah Kasi Akbar. sumunod siya kay Juan Bautista. Pagkatapos Binaptis ni naman. Juan Bautista, dumating si Jesus Christ at saka binaptize siya ni... Actually, baliktad eh. Imbis na John the Baptist. Magpinsan sila eh. So, sagutin ko muna yung Tay, para kasi matapos na yung ang pangalan ni Jesus Christ sa Islam po, ang pangalan niya, kung mababasa mo yung INRI, alam mo yung INRI na kasulat sa krus? I-N-R-I. Yung una po ron, Isa, Ibn Maryam, na anak ni Birheng Maria, na isinugo sa bayan. Kasi kung babasahin sa Biblia, maghahaba lang tayo. Pero ang pagpapaliwanag natin dito, kung ano ba yung talagang kalagayan ni Jesus Christ. Si Jesus Christ po, sa Katoliko, sa mga kababayan natin, tuwing mahal na araw, ay pinapako na mamatay. Kaya nga, yun ay malaking lapastangan sa Panginoon na nagkaroon ng kasarian, natulog, kumain. Ngayon, Tatay Mark, kapag, bigyan kita ng logic pa, kasi logic lang muna tayo para maunawaan nyo. Kapag ang puno ng mangga, di ba puno ng mangga, namunga yan, ano yung magiging bunga niyan? Mangga. Kapag ang kambing, nanganak, ano yung magiging anak ng kambing? Baby na kambing. Kapag ang tao ng anak, tao o Diyos? Ikaw nagsabi niyan, di ba? Ibig sabihin po, si Birheng Maria nanganak ng tao, ibig sabihin tao siya. Hindi mo na pwedeng bigyan ng kaya kapag ang mangga, namunga yan, hindi pwede maging santol yan. Di ba? Kaya tandaan natin, hindi po pwede natin ihalin tulad yung Diyos. Kasi si Jesus Christ po, ang kanyang mga pinangaral noong kapanahunan niya, saka hindi po siya namatay, hindi na ipako. Kawangis niya lang yung pinakita sa TV, pinapalabas tuwing mahal na araw. Ayun lang po, at paglilinaw na kung naghahanap ka ng tunay na pagsamba, yung ginawa ng lahat ng mga sugo at propeta, sumamba sa tunay na nag-iisang Rab na si Allah subhanahu wa ta'ala. Paano ka magiging ganap na tagasunod ni Jesucristo, ni Jesus Christ? Paano ka magiging ganap? Magiging ganap na tagasunod ka ni Jesus Christ kung sinunod mo siya, ginaya mo siya, sumasamba siya sa tunay na nag-iisang Diyos. Ibig sabihin, matatawag kang tagasunod niya. Kasi sa panahon niya, maraming taong sumamba sa kanya. Hanggang ngayon, may sumasamba pa rin sa kanya.
Pero tandaan natin, kapag sinuko nyo po yung inyong sarili at naniwala kayo at si Yesu Cristo, diretso lang po. I-guide ko na lang po, tas diretso lang po. Oo. Pag naniwala at sumamba kayo kay Allah, lahat ng kasalanan po natin ay patatawar, diretso tas kaliwa po. Patatawarin ng Allah subhanahu wa ta'ala. Paano? Magbabalik Islam po kayo, magbabalik loob kayo sa tunay na tagapaglikha. Dapat maunawaan nyo muna yung ang Diyos ay hindi namatay. Hindi naman Kuya Mark? Oo. Ang Diyos hindi namatay, hindi na ipako, walang katulad, hindi nagkaanak, hindi kamukha ni Yesu Kristo, hindi sila isa ni Yesu Kristo. Kasi pag sinabing isa tayo, tingnan mo ha, si Yesu Kristo sa si Allah, ilan to? Si Yesu Kristo sa si Allah. Dalawa, di ba? Hindi pwede maging dalawang Diyos sa atin nga, sa presidente. Papayag ka ba may dalawa presidente ng Pilipinas? Kakaliwa tayo. Kaliwa po. Di ba? Kaya, Na ako, na tawag nitong, ang pagkakaano ko diretso lang tayo. Kanan tayo. Diretso lang po. Ang pagkakaalam ko dati, yung Kristo namin ay yung ala ninyo sa Muslim, sa Islam. Hindi po. Magkaiba po. Ano po siya? Alipin siya ng Diyos. Tignan niyo po sa Islam po, mayroon po tinatawag na 5 pillars of Islam. Tandaan niyo to, yung 5 haligi ng Islam. Yung unang haligi ng reliyong Islam po, diretso lang po, mga ano lang yan, diretso lang. Sa Islam po, ang unang haligi po ron, yung pagsamba, pagbabalik loob sa tunay na tagapaglikha, na dapat natin sambahin, hindi siya ipinanganak, hindi siya nagkaanak. Kahit si Jesus Christ po, yung sa kapanahunan niya, ang kanyang tinuro ay Injil, Ebanghelyo, Tauhid. Ang salita nga ni Jesus Christ, Aramaic Di ba po? Ngayon, nagulat lang ako sa iyo na sinabi mo na si Jesus Christ at si Allah sa pagkakalam mo. Ngayon, ilabas mo na si Jesus Christ na lang. Sabi mo, naniniwala ka naman na si Jesus Christ at sugo. Diretso lang, malapit na po. Si Jesus Christ, sugo at propeta. Pero kailangan, ilagay mo siya sa tamang kalalagyan niya. Kung ikaw ay nalilito, bakit nga ba namamatay si Jesus Christ taon-taon? Di ba? Tapos na ipapako. Yun ay malaking lapastangan sa tunay na tagapaglikha na igagawan mo ng kahalintulad. Ngayon, para wala ng mahabang usapan na hindi ka malilito, tandaan nyo po na kapag gusto mong masamba at na maging rekta ka sa tagapaglikha, wala ka nang dadaanan. Kasi pag nagsisimba sa Katoliko, dadaan sa pare, di ba? Dadaan sa simbahan, dadaan sa krus, dadaan sa Diyos Espiritu, Diyos Santo, Diyos Ama, di ba? Ngayon ang dami, sakay hingi ng gabay ron, di ba? Nakakalito. Pero sa Islam po, napakalinaw rito na ang pagsamba lamang sa tunay na tagapaglikha na si Allah subhanahu wa ta'ala, na siya ay sambahin natin dahil sa kanya tayo nagmula, sa kanya tayo magdarasal at sa kanya tayo magbabalik. Kapag ikaw ay tao, o may naka-live tayo, ay ang tao kapag kasumamba sa mga krus, sa mga bato, sa tao, sa mga inilikang tao o nilikang hayop o araw, sabi nila lumuluhod daw ang mga Muslim sa araw, sa bato, subhanallah. Kaya kung mapapansin nyo po, kaming mga Muslim ay sumasamba. Pag naririnig yung Allahu Akbar, kasi pag nakikita sa TV, alam nyo po yung Allahu Akbar, sakay lumulod kami, dumadapa. Si Jesus Christ po tayo, Mark. Si Jesus Christ, bubuksan lang natin yung Mateo 26:39. Si Jesus Christ po ay nagpatira pa. Ibig sabihin nagpatira pa. Lumakad siya, paatras, tapos humiling sa Panginoon at nagpatira pa. Nasa Mateo 26:39. Ang pagkasabi ron, at tayo ay manalangin sa tunay na nag-iisang Rab, Panginoon na si Allah. Siya rin ay nagpatira pa. Kung bubuksan natin, maraming talata sa Biblia na si Jesus Christ ay isang sugo at propeta at tumatawag sa tunay na nag-iisang Diyos. Para paglilinaw po, kapag sinuko mo ang iyong sarili at wala ka ng sinamba maliban kay Allah at sumunod ka sa lahat ng mga sugo at propeta at naniniwala ka sa araw ng paghukom, naniniwala ka sa muling pagkagunaw, naniniwala ka na lahat tayo darat na ng kamatayan, lahat tayo ay mag-isa lang, wala tayong kasama sa libingan, bata o matanda, lahat ay darat na ng kamatayan, wala tayong madadala. Kaya sinabi mo kanina, okay na yung mapag-aral yung mga anak ko, okay na yun, mapagtapos sila, wala ko yung naragabyadong tao, mali po yun. Ang pinakamalaking kasalanan natin, sumamba sa mga Diyos-Diyosan. Pero kung ibabalik natin sa tamang konsepto, dahil tayo ay makasalanan, ang pinakamainam sa atin ay magbabalik loob at sumamba. Paano? Isusuko mo ang iyong sarili. Hindi ka nasasamba sa mga rebulto, sa mga kahoy, o Diyos Ama, Diyos Espiritu Santo. Paano yon? Bibigkasin mo lang sa wikang Arabic.
Tapos pagkabigkas sa wikang Arabic at nauunawaan mo na si Jesucristo pala isang sugo at propeta, at maniniwala ka sa kabilang buhay, maniniwala ka sa lahat ng mga sugo at propeta, iwawaksi mo, isusumpa mo na, manunumpa ka, maniniwala ka na si Allah ay hindi namatay, hindi na ipako, walang katulad, at sa kanya ay walang mahalin tulad. Siya yung nagbigay ng buhay at siya yung kumukuha ng buhay, sa kanya ka magdarasal, matatawag kang alipin niya Muslim. Ayun ay sa wikang Arabic, ay yung tinatawag na shahada, ay yung unang haligi. Kaya kapag nakatuparan nyo po yun, Tatay Mark, at least, tatanungin kita Tatay Mark, sino ang dapat sambahin? Yung tagapaglikha na Diyos na tunay na si Allah, o yung inilikang kahoy, nilikang bato, o nilikang tao na si Jesucristo? Saan ka sasamba ron? Sa Diyos Ama, Diyos Anak? Sa inyo pa, sa pagkakala nyo lang po, kanino? Tagapaglikha, hindi yung tao. Kasi yung tao, hindi makakapagano yan. Pag namatay yan, patay na yan. Hindi na makakabalik yan. Yun ay paalaala, baka meron pong follow-up question, malapit na tayo. Doon lang pala tayo sa kabila pa. Apo, sige, dadagdagan ka lang namin, inshallah. At least nagkaroon ka ng idea. Malinaw po ba na si Jesucristo ay sugo at propeta? Sa amin, ha? Baka meron kang follow-up. Sa Katoliko, talagang ang nakafocus lang kasi, dahil nga si Jesus Christ yung naandyan sa sentro ng simbahan. Oo. Wala kaming kung sino yung Diyos Ama, pero may Diyos Ama. Sa inyo, Diyos Ama. May Diyos na sinasabi. Sa inyo, Diyos Ama. Pero sa Islam nga po, Hindi ko alam kung sino yung Diyos. ayun, yung sa amin po, wala pong Diyos Ama. Nilinaw ko na si Allah, sinabi niya, nagpakilala siya sa banal na Quran. Kaya nga sinabi ko, magiging tunay ang pananampalataya mo. Prangkahan na tayo. Kaysa naman panagutan namin sa kabilang buhay, prangkahan na po. Masakit man sa pandinig, mali po yung paniniwala natin. Bakit? Sumamba tayo. Dahil dinala ng mga Kristyan, ng mga Kastila yan. Alam niyo yung story, di ba? Dumating dito si Ferdinand Magellan on March 16, 1521. Philippines was discovered by Ferdinand Magellan. Yung story pa lang po yun. Di ba? Doon tayo pinasamba sa mga rebulto, kahoy, krus-krusan. Di ba? Ngayon, kaya nga sabi ko, ang Diyos Ama at si Jesucristo, hindi po sila isa. Saka malayo po, tao po sila. Kasi ang literal na pagtawag ng Diyos Ama, lalaki yun tayo, di ba, Ama? Di ba? Ama, ina. Pero dapat mong malaman, kung talagang inaaral natin yung ating pananampalataya at gusto natin makapasok. Lahat naman ng tao tayo, di ba, gusto makapasok sa paraiso? Di ba po? Pero kailangan mo hanapin muna yung nagmamayari ng paraiso. Ayun na nga si Allah. Isusuko mo ang iyong sarili at maniniwala kay Allah, siya ang Diyos at Panginoon, nag-iisa. Hindi siya namatay, hindi naipako. At maniniwala kay Propeta Muhammad, siya ay sugo, halipin ng Allah, pinakahuling sugo. At maniniwala ka kay Jesucristo, na siya ay anak ni Birheng Maria, isang sugo, propeta, alipin ng Allah. Matatawag po kayong Muslim. Ayun po sa wikang Arabic. Baba tayo dyan, kakanan. Yan. Malapit na. Apo, kanan po tayo. Ito. Sige. Apo. Yan. Pababa. Yan. Yan, yan. Hindi ko nakita yung post ni Abdul Kader eh. Yan, dyan. Lalay lang. Wala kang sakay pag Oo. Tayo, baka merong may mga follow-up question ka, ha? Kasi yun ay pawang katotohanan. Dahil ang Islam ay ito'y kinumpleto na ng Allah subhanahu wa ta'ala. Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa banal na Quran, Bada'udu billahi minasyaitanir rajim, Bismillahirrahmanirrahim. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu ni'mati wa raditu lakum Islam Madina. Sa araw na ito ay aking kinumpleto at ganap ang din na ito. Ito ang Islam. At aking kinumpleto ang aking mga biyaya. At pinili ko sa inyo ang Islam bilang pamamaraan ng buhay. Kaya tayo, kapag may matatapang ng Muslim, ito, at tandaan nyo po, kapag may nakaway kayong Muslim, matapang, gumagawa ng krimen, magkaiba po ang Islam at Muslim, ha? Ang Islam ay reliyon ng lahat ng mga sugo at propeta. Kapayapaan, yung pagsamba sa tunay na nag-iisang Diyos. Kasi marami tayong nakikita sa Facebook, di ba? Matatapang. Kaya sabi nga ni Rapi Tulfo at ni Senador Robin Padilla, magkaiba ang, tanggalin natin yung mga barriers, yung mga harang. Magkaiba po yung salitang Muslim sa Islam. Yun ay alhamdulillah, baka meron kang follow-up question. Ayan, doon tayo sa may kotse, sa may nakapayong. Alhamdulillah. At yun, si Tatay Mark, at dito na kami, hanggang dito na lang. At naiparating natin ang Islam sa kanya, naway gabayan at tawfikan tayo ng Allah subhanahu wa ta'ala at maging Muslim siya inshallah balang araw. Hanggang dito na lang. Subhanakallahumma bihamdi,
Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana innal hamdulillahi rabbil alamin. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.